Actually ako sir, pag sinasabing mahal yung product ko, tuwan-tuwa ako. Kasi sabihin, premium yan. Tama. Isang beses ka lang din palang bibili, dapat inayos mo na. Tama. 6 months nag-branch na kayo. Kayo pala yung pinagyayabang ko, ngayon ko lang kayo na-meet. Tingnan mo, yung tubigan ninyo, pag open yun, lakas. Despite of maraming water station doon, pero tingnan mo, lumipat sa inyo yung cost lang. So anong machine yung binili nung una? Nag-10 na kayo. Kasi bakit pa kayo magna-9? Nandun na kayo sa 10. Nasubukan nyo na. Ayan, Desiree Living Water Max in Patar. Package 10 yung kanilang machine. Subok na yon, kumita, after 6 months, nag-branch. Ikaw, yung negosyo mo, kailan ka magba-branch? Good morning guys! Happy Monday! Magandang tubig po. At ngayon, maglalagay tayo ng mga equipment natin sa truck natin. Tapos, meron daw tayong walk-in from Bataan at iba pang lugar. So mamaya, alamin natin yan. Pero ngayon, ikot muna tayo dito sa production area natin guys. Good morning! O yun o, daming mga FRP o. Nice! Buti may enough stock pa tayo. Mabilis maubos dito guys ang mga stocks namin. Come and go na talaga ito. Tignan nyo guys, daming ginagawang skid frame mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 units lang naman ngayong araw. Ito yung hinahanap nyo sa comment section ko kung talaga bang tinanggap sa trabaho. Parang di wala tinanggap ka pre. Sabi, ano lang daw yun, scripted. Ito yung pinakamalupit na technicals namin dito. Ayan, no? Tamiso bumabanat dyan, no? Kaway ka naman, papi. Kaway ka naman. Ayan, no? Tapos, guys, ito, dating ano lang to. Dating delivery boy ko ng tubig. Ngayon, magaling na technician na, driver pa. Oh, kaway ka naman, papi. Oh, tagal na yan, pre. Yan, tagal na sa akin yan. Ayun, nag-recharge rin kami ng mga FRP. Measurement na kasi. Bawat kliyente na nagpapa-install sa amin, sineset up na namin ng maayos yon. Tapos, makasegregate na kasi na yung mga laman na ilalagay namin. So yan, happy Monday guys, very busy. Dito pa lang sa production area yan. So dito naman yung mga stickers, kinakat. Pasensya na kayo, medyo makalat. Di pa namin naayos lahat eh. Pero meron pa kaming ibang warehouse, bodega na kung saan doon naka-stock lahat yung gamit namin. Kasi sa daming order, hindi talaga kakasya dito yan. Tara doon naman tayo sa office, pasok tayo. Good morning, happy Monday. Kamusta naman ang inyong day off? Di kasi pag gano'n, naglalaba pa rin. Walang day off, kawawa, walang day off. Parang mas nahirapan nga kayo pag Sunday, no? Yes, sir. May mga walk-in mamaya. O tara, doon na tayo sa walk-in natin. Ay, good morning. Oh, bago ka dito? Yes, sir. Mga taga saan kayo? Sir, Alcala po. Alcala, anong may pagilingkod ko? Sir, mag-apply po kami na. Nag-apply kayo trabaho? Diyan na lang sa office, no? Apo, sir. Thank you po. Sige po. Bago ka dito? Yes, sir. Anong trabaho mo? Guard, sir. Security. Good morning. Mga taga-Alcala din kayo? Anong meron? Nag-apply din po, sir. Nag-a-apply. Alam mo, sikreto lang matanggap dyan. Maging mabait lang kayo, yun. Oo po. Mabait. Mukha naman mabait. Nakaganon pa nga eh. Ay, congrats agad pag natanggap kayo, ha? Sige. Ikaw, nag-a-apply ka din? Tanggap na, sir. Tanggap na. Oo, sir. Congrats. Pare, ganito daw ang pormahan ng natatanggap. Ang pormahan ng natatanggap agad sa trabaho, nakapula, naka-blue shoes, tapos may DeWalt na headphone. Ayos Sige ito pinakamalupit. PSG ka data ng sikat na di ba? Sa Iloilo. Lo dito eh. Bati mo na mga mahal mo sa buhay sa Iloilo. Lahat dyan mga mahal ko sa buhay sa Lilo. Mahal ko sa buhay. Pamilyap. Ito guys, nag-waterproofing kami dito. Ang ginagawa namin, ito, magiging parking to ng mga customer na napunta rito. Kasi ayaw namin na bibilad yung mga sasakyan na napupunta rito. Gusto namin, pagkatapos ng meeting dito sa showroom, pagsakay nila ng kotse nila, malamig pa rin. Tapos ito, next project namin yan, gawin namin showroom ng mga yellow at mga washing machine laundry. Diyan. Yung gusto ko maandar na lahat. So, lilinisin namin yan, next project na namin yan. Pero guys, ito isang araw lang binanatan ni Boss El. Ayan. One day na trabaho. Tingnan mo, natapos natin yung buong ganito. Di ba? Galing, no? Ganyan katulad yung mga team ng Watermax eh. Hello, good morning. Magandang lalaki po kayo sa morning, sir. Hi, hello, sir. Kamusta? Parang nagbibilangan na po kayo dyan, Di na kailangan ng meeting. What's your name, by the way? Severino, sir. Severino. Ito. Oh, Watermax. Develop yan. Hindi ko nakita. Ano yung nabil niya? Package 9, sir. Wow. Existing na water refill. So, meron ng water station dati doon. Yung makina, tatanggalin mo, talagay natin yan. Ay, delay. Mahina yung makina. Congrats agad, Sir Severino. Pwede ako magpa-picture kasama kayo? Tara, pa-picture.
Yan, si sir, may water station to sa Bataan. Ngayon, yung kanyang 10 taong gulang na tubigan, magiging Watermax na. O, di ba? Sa daming installed ng water station, dito sa Watermax pa rin talaga ang choice ni sir. Ay dahil dyan, meron akong pag-giveaway sa kanya ito. Sabi ni sir, gusto raw niya ng something from me. Naku, pogi nito, sir. Ayan, sir, de calidad clothing. Yan, bagay mo ba? Sabi mo kasi white ang gusto mo. Ganda. Ay, yan, oh. Pakita mo, sir, yung likod. Yun, oh. De calidad clothing. O, sir, baka may message ko kayo sa de calidad clothing. Sa Watermax. At de calidad. De calidad. Yan. Thank you sa pagka-bail sa amin, sir. More power to your business. Si sir, first time niyang na-experience ang magbenta ng tubig. 3 days na yung kanyang tubigan, tapos 2,000 every day. Hindi pa siya na-satisfied. Gusto niyang bigyan ng mas magandang quality yung mga customer niya doon. Kaya naman, bumili siya sa akin ng package 9. Yun. Delay yung deliver nila kasi mahina daw yung kanyang machine ngayon. Ngayon, package 9 yung kanyang gagamitin doon sa Bataan. Ito na yung kontrata din na makaka-atras si sir. Sir, you still have 35 working days. And then, yun na, okay na yun. Magiging package 9 na yung water station mo. Mas mabilis ng serbisyo. Yeah, mas quality. Dinalupihan Bataan. Sir, Dan bago. thank you so much. Thank Thank you you so rin. much. At mag-ingat sa biyahe. Huwag mo ko tatawagan pag may problema. Ako, tawagan mo ako may problema at wala. Yung bang update mo ako, sir, yung tubigan ko malakas na. Yung mga ganun. Sila kasi sasabihin, tawag lang po kayo pag may problema. Hindi, tawag ka rito. Kahit walang problema. Di ba? Kamustahin kita kung lumakas na yung negosyo mo. Tawag. Para pagka-delay yung deliver mo, meron ka pang isa pang makina. Gusto ko. Magbo-boom yan, sir. Pagsipagan lang natin. Kaya nga, sige, Sipagan natin. Uli. Thank you so much. Thank you. At mag-iingat po sa biyahe. Ginagawa na pala yung kontrata niyo eh. Congrats, sir. Dapat sana maging success. Success yan, sir. Tsagain lang Hindi, natin. napunta kami kasi meron ng retailing doon na 3 ano na rin. 3 tubigan. Pero walong yung barangay namin. Oo. Eh sabi ko naman, kanya-kanya suki na lang dahil Tama. Yung nakaupo kanina dyan, sir. Yun, nagmana lang ng tubigan yun. Na-experience niya kumita 2,000 isang araw. Ito, tuwa na siya. Sa 3 araw nag-operate siya, may 6,000 pesos na daw siya. Sabi niya, magandang negosyo nga. First time pa niyang humawak, sir. wala pa siya kakompetensya kaya may Hindi, meron. Mismo sa tabi mismo niya, may malapit na mga water station dun. Marketing lang, sir, tsaka management. Kailangan talaga marami kayong kaibigan dyan. Oo naman. Services kasi yan, sir. Baka magkapitan ka niyan. Nakaupo ko sa barangay. Ano ka? Basta sa tungkol sa lupa, bar chairman. Bar chairman. Halimbawa, may problema ka sa lupa. Merong umakit sa lupa mo. Magtatanong ka sa akin kung anong pwedeng gawin. Yun. Pag-usapan natin sa barangay. Para ka palang Registry of Deeds, no? Ay, yung gano'n, hindi naman. Basta, kung ano yung problema nila, pag-usapan natin sa barangay. Yun. Ay, anong kailangan nyo? Ito sir, mapangyabas si Papa rin ng guide. Pakunin ko rin sa guide sa atin sa pag-gift. Dami mong alaloy pa. What's up, Loverencia Baldomero? Walang pera. Kamusta? Anong may paglilingkod ko sa'yo? Mamalingki po ako. Mamalengke ka. Dito muna ako sa mga may sakit. Kamusta? Walang internet doon. Itawag mo na, Danica, please lang po. Danica! Hoy! Yes! Pildi siya eh. O ito, nakapigaan to naman yung customer natin ngayong araw. Pasok ulit tayo dito, pare. Hi ma'am. Magandang araw. Bossing, you look familiar. Hello po. May galing na po kami Ay, dito, sir. sabi ko ne. Alam mo kung ba't ako napasugod, sir? Magpa-package 10 ka daw? Opo, sir. Yun po Package 10? Si Bossing po, bumalik nung December. Asan si Bossing? Sa US po. Siya nakita po yung package 10 na in-order. Nakakita to? Sabi niya, package 10 na lang. Gustuhan niya po eh. Wala eh. Package 10 talaga, boss eh. Sit down, boss. Ikaw muna sa trono ko. Yan ang trono ko eh. Pero sa'yo na muna yan, boss. Ikaw muna si Alfred. Sir, meron po kaming inquiry regarding sa water. Joke lang. Kanyari, ito si Sir Alfred. Sir Alfred, ano po ba ang pinakamagandang package na? So doon papasok sir yung tawag na experience. Pag wala ka experience, hindi mo masasagot yung mga ganyong tanong. Tama. Kami, sir, before namin i-offer yan, ang dami na naming experience. Ang daming fruit of our success na ma-share namin sa mga client like you. Sa amin, hindi naman package lang ang binibili mo eh. Binabayaran mo rito is actually the experience and yung pwede mong mai-adapt doon sa negosyo yung tinatayo mo. Kasi madaling bumili eh. Ito, mura lang to, package yan. Sige, bayar natin. May pera kayo, may pambili kayo. But the point is, hanggang doon lang ba yun? Di ba? Hindi hanggang doon lang yun. Kaya tanungan namin kung ano pa yung magagawa naming improvement para mas maging successful yung negosyong tinatayo natin. Di ba? Tama. Kaya dito, sir, maraming napunta dito. Taga iba-ibang lugar. Akala, kasi yung iba, sinasabi, Watermax, mahal doon. May pupunta sa Kaya kapag mag-inspection, sir, may mga nag-inspection. Yeah. Sabi ko nila, pero Actually, ako, sir, pag sinasabing mahal yung product ko, tuwan-tuwa ako. Kasi sabihin, premium yan. tama. Di ba? Hindi rin kami nagbibigay discount.
Pero yun nga, masaya kami na kahit paano po marami po ang naging successful sa negosyong to through our assistance, through our services. Panood na lagi yung, yung mga videos niyo eh. Oh, kamusta naman? Marami ako natutunan, sir. Wow, nakakatuwa. First time lang natin kasi ito, di ba? Pinakagandahan sa mga first-timer, di naman lahat maging-negosyo ka ng gantong klaseng negosyo. Marunong ka na. Lahat po na nag-i-start nito, baguhan. Ngayon, yung mga baguhan na yan, mag-i-inquire kung saan-saan, mag-experiment, hahanap ng mas mura, hahanap ng kung saan sila makakatipid. Siyempre, marami nagtitinda rin ng mura. Eventually, pag nagka-problema na, doon na kumakate ulo. Sasakit na ulo, isasara yung tubigan. Doon nila masabi, sir, dapat pala mahal yung kinuha natin. Ayun. Eventually lang, masasabi na dapat pala doon tayo sa ayos na. Isang beses ka lang din palang bibili, dapat inayos mo na. Tama. Diba, no? Kaya kami, masaya kami na iserve yung mga kagaya mo. Package din ba naman? Saka malapit din kami sa dagat, sir. Saan ba kayo, by the way? Patar ay Bulinaw. Huli na, buha kami, sir, ng membrane cleaner na Very good investment, sir. Pero pag kumuha ka ng membrane cleaning machine ko, sir, maganda. Meron ka na rin spare. Para habang nagki-cleaning ka, may tumatakbo. Hindi mo puwersahin. Kasi yung iba, nagme-membrane cleaning, pinupuwersa talaga. Kailangan maikabit agad yung dating membrane eh. Ano nangyayari pagka ganun? The more na minamadali mo, the more na nagkakaproblema. Kasi ang membrane cleaning, supposed to be, hindi dapat ganun. Dapat, it takes time talaga. Kasi nag-calcify na sa loob yun eh. Naging clog nga eh. Tapos, kukunin mo sa isang paspasan, lulusawin mo ng caustic acid, tsaka ng caustic soda, tsaka citric acid. Pag nilusaw mo dun yan, hindi dun matatapos lahat. Pwedeng yung membrane mo mabutas. At pag nabutas yun, boss, ang next na mangyayari, masisira ka na sa customer mo. Butas na eh. Yung iba, tuwan-tuwa, kalakas mag-product, kalakas mag-production ng after ma-membrane cleaning. Ang tanong, anong quality? So, dapat may spare ka. If you wanted to buy a membrane cleaning machine, dapat meron kang spare. Tuturo namin. Mahirap aralin yon pag walang nagturo. Pero kung tuturo namin sa inyo, step by step, kung paano yung proper to use the membrane cleaning machine, basic po yun. Pinakita ko naman kung paano, kaya lang hindi lang po yun eh. Marami pang gagawin. Pero yun, syempre, isi-share ko lang sa mga customer like you. Na, problema at wala, pumunta kayo sa akin para makapagkape tayo. Actually, yung vlog ko, hindi lang naman more on business eh. Hinahaluan ko, sir, ng lifestyle. lifestyle. Tama. Na kung saan, tinuturo ko sa mga viewers ko na kung gagawin mo ang magnenegosyo, ang isang resulta niyan, magkakaroon ka ng time freedom. Di ba? Kapag nagkaroon ka ng time freedom, magkakaroon ka ng quality time with your kids. Kapag ka nagkaroon ka ng quality time with your kids, papalaki mo sila ng maayos. Ma-advise mo sila ng maayos. At for somehow, pwede mong maituro sa kanila kung ano yung discarding ginawa mo din to your next generation. Diba? Kaya sabi ko, magnegosyo tayo, gawin natin ng tama, time will come, you will get your time freedom. If you will get your time freedom, ang next na yon, syempre, hindi ko naman hinahangad na magpayaman pa. Pero the point is, kung makakatulong pa yan, kung nabe-bless ka pa din, ibig sabihin, may mission ka pa na kailangan mong gawin. Ang mission namin ngayon, tulungan yung mga customer namin na bumili sa amin na maging successful. Kaya ako, hindi ako tumitigil sa kaka-video, kaka-vlog, kasi I know for somehow, may nag-opening ng water station. Binilag namin, na-promote namin, nagkaroon sila ng customer. Kaya tuloy-tuloy lang po yung ginagawa namin. Kung alam namin makakabuti, bakit hindi mo gawin? Tama, sir. Kung masakit nga lang yan, pati yung mga personal life ko, nabulat-lat ko na i-share eh. Pero wala, kailangan mong i-share eh. Kailangan mo ipakita sa kanila yung different side of me. Akala kasi nila, maarte to, pihikan to. Hindi. Kung ano yung kinakain nyo, yun din. Sanay kami sa hirap eh. Sanay kaming matulog sa kubo. Sanay kaming matulog ng walang kutsyon. Kaya pala kayo, sir, yumaman eh. Hindi pa kami mayaman. Siguro masasabi ko, mayaman kami sa kaibigan. Mayaman kami in terms of health. Yun ang pinagyayabang ko po eh. Mayaman kami in terms of community around us. Pero sa material, I could not say. Kumbaga, kung nakikita mong ganito na ako, yung mga ibang kilala ko, ang liit ko pa. Pero sa sipag niyo, sir, na Kasi the more you seek money, the more lalayo yan. Tama. Di gawin mo lang ng gagawin yung kung ano nagpapasaya sa'yo. Minsan nga kasi yung iba, trabaho ng trabaho for the money. But eventually, napabayaan mo na yung health mo. Pabayaan mo yung spiritual mo. Pabayaan mo yung communication mo sa family. So, mas nawala yung mas importante. People, they think that we are materialistic, but we are not. Akala nila, meron ka niyan, materialistic ako. No. Mas materialistic ko na matatawag yung taong hindi ka pa capable to have that, pero ipinangungutang mo yung material na yun. Pinipilit mo. Ako, yan, bibili namin yung bagay na yan. Kaya namin bilhin eh. Is that being materialistic? No. Ang pagiging materialistic, kinukuha mo yung something na hindi mo pa kaya sa ngayon. Pinaka-materialistic na ginawa ko yata is nung binili ko yung Hilux ko na blue, yung bulok. That is the time na hindi ko po siya kayang bilhin. Pero kailangan ko siyang bilhin kasi nga, kailangan ko gamitin sa negosyo. Yung mga binibili naman namin
namin ngayon. Kaya naman natin eh. Kaya mo nang i-finance eh. Hindi ko naramdaman na hirapan akong bilhin. Kasi nga, kailangan lumalaki yung company, kailangan lakihan din yung operational cost mo. Ako naman sir, mapapayo ko lang sa'yo bilang isang nagsimulang magnegosyo. Kung paano mo siya in-start. Kapag kumita na yan, lalo mong pagbutihan. Kasi marami po ang bumili dito. In-start nila yung negosyo. After ma-start yung negosyo, nung kumikita na, doon nagko-cross-cutting. Kung kailan kumikita na, doon na pinababayaan yung negosyo. Sipin mo nagtayo ng water station, hindi na nag-repaint, hindi na nag-proper maintenance ng machine, hindi na nagpapagawa ng signage, bulok-bulok na yung signage. Yung pan-deliver, pangit-pangit, di ini-improve. Ni walang uniform. Yung uniform last year, hindi man nag-renew, hindi man lang nagpalit. Alam mo yun, kung kailan kumikita na, saka nagko-cross-cutting. Which is technically, dyan nagkakaproblema ang mga bumili na rin sa amin. Kahit sabihin mo na ganito, Watermax yung machine, bakit hindi masarap yung lasa ng tubig? Pag tinignan mo sa record namin yon, hindi ko na nga kilala. Bakit? Hindi na bumili ng filter sa akin yun. Sipin mo, halagang 20 pesos na diferensya, titipirin mo pa, sa labas ka bibili. So, nasa na yung quality dun? Wala na. So, sa akin, always maintain your vision. Maintain your goal. Kung mari, ang goal mo, ganito, nung bumibili dito yon, natatandaan ko pa eh. Ito, share ko lang sa inyo, true story ng client namin. Nung bumibili dito yon, nang tinanong ko siya, Sir, ano po bang gusto mo? Quality or quantity? Doon ako sa quality. O pag quality ang ginawa natin, ganito mangyayari. Okay lang ako dyan. Pag open ng negosyo, malakas agad. Kasi quality nga eh. Maganda lasa ng tubig and everything. Okay, kumikita, masarap. After few years, hindi na nagpaparamdam sa amin. Hindi na bumibili ng filter, wala nang balita. Lakas na yung negosyo. Tapos, doon na nawawala siya, sabi ko sa inyo na, nawala yung dati niyang init na sa pag-maintain, sa labas na bibili ng filter, ng consumable, kasi nga, mura. Hindi ko sila kayang pigilan, di ba? Doon daw malapit. Sabi ko, may LBC naman. Mayroon namang JRS. Pwede ko ipadala sa inyo filter. Pwede akong mag-send ng mga bagay na yan para iyan ang igamit mo pang maintenance. Ang problema, hindi nang gano'n. Bibili sa labas, sa pinakamalapit na store. Magbabago lasa ng tubig. Pag nagbago lasa ng tubig, tapos nagtayo, may bagong Watermax doon. Lipat. Wala akong magagawa. Nagtipid ka, di ba? Yung isa, kahit sabihin mo, bagong operation. Bakit mas lumalakas siya? Ngayon, kahit anong habol ang gawin mo, dahil nasira ka na sa previous customer mo, kahit Watermax pa yung machine mo, lilipat yung ibang customer doon. Sir, halos lahat ng customer na sa atin na lumipat dahil sa quality ng tubig mo namin. May water station na ba kayo? Bali, pangalawa na to, sir. Pangalawang water station mo na ba to na binili sa akin? Yes po, Ba't di kayo nagsasabi agad? Akala ko first business nyo to, hindi pala. Pangalawa na ito. Pangalawa na, sir. Ilang buwan bago kayo nag-branch? 6 months nag-branch na kayo? Kayo pala yung pinagyayabang ko, ngayon ko lang kayo na-meet. Ang grabe, no? Tingnan mo, yung tubigan ninyo, pag open yun, lakas. Yes po. Pag open nyo, ang bilis ng balik. Tingnan mo, package 10 agad ulit. Kasi sir, pagdating ng April, hindi na namin kaya ma-accommodate lahat ng resort doon. Kasi Diba? Despite of maraming water station doon, ha? Hindi naman kayo first timer doon. Yes. Kumbaga, ang dami ng tubigan doon. Pero tinan mo, lumipat sa inyong customer. So, anong machine yung binili nyo nung una? Nag-10 na kayo. Oh. Kasi bakit pa kayo magna-9? Nandun na kayo sa 10. Nasubukan nyo na. Na-experience nyo na. Tapos, very good decision. You will get the 10. maraming na po kasi. Kaya kailangan namin lagi isa pa. Yan. Galing. Pero mag-separate naman po sila ng building. Tsaka sir, sa amin kasi hindi lang sa Patar. Kasi pumupunta kami ng Ilog, ng dinideliver nyo. Kasi ang taon po namin nasa 30 minutes yun, sir. Wow. Kahit marami refilling doon, sa amin po sila kumukuha kasi yung quality ng tubig, iba't iba sa... Promote natin ano pangalan ng water station nyo. Hi guys, nandito tayo ngayon kasama ang isang successful water refilling station owner from Patar. Ayan, i-promote natin. Anong pangalan ng business niyo, sir? Desiree Living Water Filling Station. Ayan, Desiree Living Water Refilling Station. Pero Watermax siya ever since, ha? Take note. So, 6 months operation, boss. Ngayon, ang kinuha niya, package 10. Ito, kamukha itong nasa likod ko. Package 10. Bossing, kamusta ang negosyo after 6 months? Maganda, sir, yung negosyo. Talagang mapapatok po siya sa lugar po ng Patar. Kaya sa 6 months po na yun, dumadami po yung customer po namin sa refilling station po. Wow. O yan ha, hindi ko binayaran yan. Siya talaga yon. So ngayon, nandito sila para bumili ng isa pang package 9. But basically, nandito, sir, anong ginawa nyo? Nag-upgrade po kami ng package 10. Yun. O, kita nyo na? Package 10 talaga. Sure na eh, di ba? Napatunayan na eh. So guys, sa mga taga-Patar, yan, sa Bolinao, bisitahin niyo po yung Desiree's Living Watermax Refilling Station. Yes. Hindi naman kasi Living Water. Living Watermax yun eh. Yes. O, wag mo na tanggalin yung Living Water. Wag mo na tanggalin yun. Ang gawin mo na lang, Living Watermax. O, yan na. Tama. Di ba? Okay yun, okay. Okay, sir. Okay, sir. Yan, Desiree Living Watermax in Patar. Package 10 yung kanilang machine. Subok na yon, kumita, after 6 months, nag-branch. Ikaw, yung negosyo mo, kailan ka magbabranch? Very good, sir. Thank you so much.
ha. Congrats. Ma'am, Salamat. congrats to our business. Salamat po sir sa mga advice po ninyo. Malaking tulong po sa amin talaga. Kayo po ang malaking tulong sa community nyo. Ako po naging instrumento lang to supply the machine. Pero totoo lang yan. Yung management nyo pa rin nagdadala dyan. Management nyo, marketing ninyo. So since pangalawa na yung kanilang machine, saan ilalagay yung isa pa? Sa tapat lang sir, sa kabila lang po. Sa kabilang side. Kukumpetensya na niya yung sarili niya. Yes po. Yung kabila, Living Water. Yung sa kabila, Living Water Max. O, yun. Para magkaibang brand. O, basta hanapin nyo na lang guys kung mapunta kayo ng Patar sa mga bakasyonista dyan. Yun ang i-considered nyo para masubukan nyo po yung pambansang tubig sa Patar. Masarap po ang tubig namin kasi galing po ito sa Watermax. Iya, no? Sila may sabi niyan. Hindi, yun din yata sabi ng mga customer yun. O, yun naman pala eh. I'm happy na naging successful yung negosyo ninyo. Sana yung maintenance tuloy-tuloy. Huwag niyong pababayaan ng maintenance. Yung pinayo ko sa inyo kanina na kung kailan kumikita na, doon yung lalong pag-igihan.